Sa isipan ko ang mag-enroll sa susunod na semester. Sinabi ko lang yon para matapos na ang usapan namin ni Mama. Ilang linggo ang nakalipas, nakahanap si Mama ng trabaho bilang hotel manager. Gabing-gabi na siyang umuuwi kaya madalas akong mag-isa sa bahay. Para bang walang ibang kasama kundi ang mga tahimik na pader. Parang bigla na lamang naging mas tahimik at malungkot ang buong mundo ko. Wala na akong natatanggap na pera mula kay Mama kaya hindi ko na kayang makipagsabayan sa mga inuman. Kadalasan si Terry na lamang ang kasama ko at doon kami madalas magkita sa isang maliit na internet cafe. Siya nang nagbabayad kasi mura lang naman ang oras doon. Siya rin yung madalas na maglilibre at mag-aaya sa aking uminom. Si Terry na rin ang naging kasama ko sa mga araw ng pagtakas. Yung mga araw na gusto ko lang magpaka-busy at magpanggap na okay lang para hindi ko naisipin ang paghihiwalay ni na Mama at Daddy. At yung mabilis na pagbabago sa buhay na hindi ko kayang tanggapin. Tandang-tanda ko pa papadudot kung gaano kasaya ang social media ng mga panahong yon. May music pa na tumutugtog kapag tinitignan mo ang profile ng online friend mo at pwede mong palitan ang background ng profile mo. Para ako nakalutang sa isang maliit na mundo ng kaligayahan at distraction na hindi ko kayang bitawan. Kaya yun na yung naging libangan ko, ang mag-social media. Kung may babalik ko lang ang panahon ay sana doon na lamang natapos sa mga simpleng pagbabrowse ko sa internet. Hindi ko malilimutan papadudot kung ano ang nangyari noong weekend na yon. Day off ni Mama at sarado ang internet cafe kaya sobrang bored ako noon. Niyaya ko si Terry sa bahay para magtsikahan. Sinabi ko kay Mama na pupunta lang si Terry para pag-usapan kung anong kurso ang kukunin namin next semester. Hindi niya alam na si Terry pala ang kasama ko sa lahat ng mga gala ko tuwing tumatakas ako. Hindi ko rin inaasahan papadudot na may mangyayaring isang bagay sa araw na yon na magpapabago ng lahat sa buhay ko. Habang nagluluto pa si Mama, yung remote ng TV nasa ibabaw ng cabinet. Mamili ka na lang ng gusto mong channel. Teka lang, ba't nga pala may dala-dala kang bag? Nagbebenta ka na ba ng encyclopedia? Luka-luka, may dala ako na sigurado akong ikakatuwa mo. Surprise! May dala akong laptop! Shucks, buksan mo na yan, dali! Tapos palagi na ko ha, magpapalit ako ng background dun sa account ko. Nakakaumay din kasi yung pink na background sa account ko. Gusto ko violet naman. Papalitan ko na rin ng music yung account ko. Girl, di ka pa ba nagsasawa kaka-social media mo? May mas maganda akong suggestion. Ano naman yung mas magandang sinasabi mo? Try mo kaya mag-register sa dating website. Tutal, maganda ka naman at magaling ka pa mag-English. Sigurado akong hindi ka mahirapan makipag-chat sa mga foreigner. Sira, wala akong balak magpakasal sa foreigner, no? At isa pa, ayoko maniraan sa ibang bansa. Bakit ko naman pahihirapan ang sarili ko doon kung pwede naman mag-enjoy dito sa Pilipinas? Ikaw na lang, idadamay mo pa ako sa kalokohan mo eh. Kung kasing ganda lang kita at kung magaling lang sana ako mag-English, matagal na akong gumawa ng account, girl. Pero anyway, andito na to. Sayang naman yung beauty mo. Pakinabangan na natin. Wala namang mawawala kung susubukan mo lang, di ba? Sige na. Bahala ka nga. Yan, ganyan. Tapos na. Ayan na ang account mo. Pero wait, kailangan natin lagyan ng magandang profile picture to. Sandali lang. Ano na naman ba yan, Terry? Ba't ka may daladalang digicam? Girl, lagi ako may dalang digicam, no? Ang pangit kaya ng camera quality ng cellphone ko. 2 megapixels lang. Wala pang flash. Kaloka. Di bale, on na yung digicam. Post ka na, dali. Oh, kuna na kita ha. 1, 2, 3. Ayan, okay na yan. Oh girl, gawin ko lang ng hocus-pocus to. Kalma ka lang muna dyan. Nai-transfer ko na yung picture mo sa laptop. Na-update ko na rin yung profile picture mo. Ganda? Kain na!
Ano bang pinagkakaabalahan nyo dyan? Wala to, ma. Nag-research lang kami ni Terry ng magandang universities na pwede namin pasukan next semester. Tama yan. Importante na makapagtapos kayo ng pag-aaral. Mas marami kayong trabaho na pwedeng pagpilian pag nakapagtapos kayo. Yan ang lagi niyong tatandaan. O siya, kakain na tayo. Sumunod na kayo. Ay, si mama talaga kahit kailan. Parang naglalakad na commercial. Storbo. Huy, may message ka. Hi, I'm Michael. How are you? Grabe, nakaka-excite. Nako, panindigan mo yan ha. Sinabi ko naman sa'yo na ayoko mag-online dating, di ba? Girl, wag ka nang maarte. Replyan mo na. Sarap mo talagang batukan. Sige na, ito na. Magta-type na. I'm okay. And you? O yan, sent. Patingin nga. Oh my gosh, girl! Tingnan mo tong inbox mo. 40 messages na. Di pa nga nag-iisang oras simula nang ginawa natin tong account mo, ha? Blockbuster ka, girl! Ay, totoong messages pala yan? Kala ko chainmail eh. Baliw! May chainmail bang nangungumusta sa'yo? Oh, eto isa. Sabi nito, maganda ka raw. Alam ko. Sira ka talaga. Ayusin mo na kasi reply mo sa mga yan para may pang-alak at tsibog tayo. Ha? Ano ibig mo sabihin? Seryoso ka? Nagbibigay ng pera tong mga to? Girl, oo. Yan ang sideline ng mga kapitbahay namin. Huli ka na talaga sa balita. Isipin mo to ha, wala ka nang natatanggap na pera galing sa mama mo. Extra income din yan kung sakasakali. Magagawa mo na ang mga bagay na di mo magawa-gawa dati dahil hindi ka na nabibigyan ng allowance. Try mo lang. Makipag-chat ka sa mga yan. Tas bigyan mo ng magandang alibay. Masubukan nga. Tingnan nga natin. O eto. O, gusto raw makipag-video call para makita niya raw ang maganda kong muka. Ay nako, replyan ko. I'm sorry. My laptop webcam is broken. I don't have money to buy a new one. Sent! Malabo na mag-reply yan. Utu-utu na lang talaga magpapadala dyan. Aubrey! Terry! Hindi pa ba kayo nagugutom? Bumaba na kayo! Teka nga, sagutin ko lang si Mama. Bababa na po, Ma! Sandali na lang! Aubrey! Halika dito! Dali! Ito naman, kumakasigaw, akala mo nasunugan. Bakit ba? Nag-reply yung foreigner. Ibibili ka raw ng bagong laptop. Hiningi yung account number mo. Nagpapatawa ba yan? Loka-loka, send mo na kaya yung account number mo. Teka. O yan, sent na. Mag-login ka sa online banking mo. Dali! Nang gabing yon, Papa Dudut, ay nakaramdam ako ng tinatawag nilang adrenaline rush. Yung halo ng excitement at kaba na hindi ko kayang kontrolin. Sinubukan kong pigilan pero tuluyan na akong nadala sa tukso ng pangi-scam. Lalo na noong madalas akong magpunta sa internet cafe. Yung 40 messages na natatanggap ko noong unang beses akong mag-online dating ay sobrang konti pa nun kasi noong sineryoso ko na ay halos 200 messages na ang natatanggap ko araw-araw, Papa Dudut. Nung una humihingi ako ng pera at nakakakuha ako ng $20, $30, $50 o $100 sa mga foreigner, Papa Dudut. At kadalasan ay tinutulungan pa ako ni Terry kung paano ko makuha ang atensyon ng mga foreigner at paano ko sila mahuhulog sa bitag ko hanggang sa magpadala sila. Yung mga perang nakukuha namin, yun ang pinangiinom namin ni Terry. Umiinom kami tuwing may naloloko kaming foreigner. Pero higit pa sa inuman, Papa Dudut, isa sa mga dahilan kung bakit ako lalong natukso sa pangi-scam ay dahil parang bumabalik na yung buhay ko noon. Papa Dudut, hindi ko na nararamdaman na naghihirap kami.
Kasi sa bawat araw ay nagagawa ko na at nabibili ko na ang lahat ng mga bagay na gusto ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lalong lumala iyong panggagancho ko sa mga nakaka-chat ko online. Habang tumatagal ay mas gumagaling ako sa paggawa ng mga alibay para makahuthot ng mas malalaking pera sa mga foreigners. Parang habang tumatagal ay mas lumalawak ang imagination ko at mas gumagana ang utak ko sa mga kwento at alibay. Parang nga yatang mas grabe pa ang utak na ginagamit ko sa paggawa ng mga alibay kaysa sa mga homework ko noong nag-aaral pa lamang ako, Papa Dudut. Noong dumami at dumami na ang pera na natatanggap ko, mas naging malupit din yung mga panglilibre ko sa mga kakilala ko at kay Terry na rin. Pero alam mo, Papa Dudut, tuwing nakakapagbigay ako ng pera kay Terry, kapag humihingi siya ay gumagaan yung pakiramdam ko. Parang kahit papaano ay nababayaran ko na siya sa lahat ng panlilibre niya sa akin dati. Lumipas ang isang buwan at medyo nabagot na ako sa araw-araw kong panggagancho, Papa Dudut. Nakakasawa na yung mga paulit-ulit na sinasabi ko sa mga foreigners. Hindi naman ako nagsasawa sa pera, Papa Dudut, pero nararamdaman ko na parang napapagod na ako sa ginagawa ko. Para bang nabe-burn out na. Hanggang sa isang gabi habang nagiinuman kami ni Terry ay kinausap niya ako tungkol sa isang bagay na talaga namang nagpatigil sa lahat ng iniisip ko. Tinanong ako ni Terry kung ready na daw ba akong magka-jowa in real life, Papa Dudut. Sinabi ko lang sa kanya na darating din yung panahon, pero sa ngayon ay mas pinapriority ko pa rin yung dating sites kasi nandyan ang pera. Medyo doubtful pa ako sa ideya ng pagmamahal kasi sa totoo lang ay hindi ko po talaga nararanasan pa ang mga bagay na yon, Papa Dudut. Girl, napaka-amazing naman itong treat mo. Dami mo ng datong. Oo naman. Kung anong meron ako, syempre meron ka rin, no? Yan ang gusto ko sa'yo eh. Cheers! Cheers, girl! Ako pa ba? Girl, wait lang ha. Check ko lang tong phone ko. Hala, nag-text yung nanay ko. Inaatake raw ng asma yung kapatid ko. Pasensya ka na, Aubrey. Kailangan ko na talagang umalis. Hala, ganun ba? Sayang naman, ang dami ko pang in-order na drinks at pagkain. Pero hindi rin naman kita masisisi. Sige na, umalis ka na. Salamat sa pag-intindi, girl. See you next time na lang, okay? Oh, paano? Maiwan na kita rito. Mauna na ako, ha? Hello, Ma? Hoy, Aubrey! Akala mo ba hindi ko napapansin na napapadalas na yung paglabas mo ng 10 oras ng gabi? Ano naman ngayon kung lumalabas ako ng 10 oras ng gabi? Hindi na naman ako nanghihingi ng pera sa'yo, di ba? Kaya ko ng sarili ko, kaya please lang, Ma. Wala kang modo! Bastos kang bata ka! Hoy, Aubrey, hanggang nakatira ka sa bahay ko, ako ang masusunod. Naiintindihan mo? Sagot! Ma, utang na loob naman. Mamaya na natin pag-usapan to, okay? Pauwi na rin naman ako eh. Hintayin mo na lang ako dyan. Bilisan mo, umuwi ka na! Sige na, bye. Hello, miss. Mag-isa ka lang ata. Kaalis lang nung kasama ko. Actually, paalis na rin ako. O, teka. May kilala ka bang gumagawa ng relo? Ha? Kasi may sira ata relo ko pag ikaw kasi ang kasama ko eh. Humihinto yung oras ko. Yung ulo mo ba may sira rin? Grabe ka naman, hindi ka mabiro. 30 nga pala. Aubrey. Sandali, wag ka muna umalis. Dito ka lang muna. Samahan mo ako. Sa palagay ko, mas okay rin to kesa umuwi pa ako sa bahay namin. Puro sermon lang naman ang aabuti ko kay mama dun eh. Magandang desisyon talaga na hindi ka muna umuwi. Tsaka isa pa, hindi ka na minor de edad para pagbawalan na lumabas. Mismo. Kaya ako naaalibadbaran kapag pinagsasabihan ako ng mama ko. Bakit? Ini-small ka ba ng nanay mo? Ha? Huwag kang mag-alala.
Kasi ako, iniibig naman kita. Hoy, 30, last mo na yan ha. Kaloka ka. Pero seryoso, ang gaan mo sa pakiramdam kausap. Parang matagal na tayo magkakilala. Sana magkita pa tayo ulit, no? Nawala ako kasi yung number ko eh. Pwede ko bang hingin yun sa'yo? Ayaw mong tumigil ha. Tao ka ba? Bakit? Naninigurado lang. Sakit mo naman magsalita. Ano ka ba naman? Joke lang. Akin na yung phone mo. Sisave ko yung number ko. Salamat. Text kita mamaya. Sige, no problem. Pero bago yun, pumunta muna tayo ng sementeryo. Alam mo, ikaw marami ka na yatang nainom eh. Bakit na naman? Kasi dadalawin natin yung puso kong patay na patay sa'yo. Pumunta ka mag-isa mo kasi uuwi na ako. Ha? Teka, akala ko ba yung pang umalis? No offense ha, pero ang sakit na kasi talaga ng ulo ko eh. Nakarami na rin kasi ako. Text mo na lang ako ha, okay? Ingat ka ha. O ito, sakto. May baso ng tubig dito. Inumin mo na muna. Para mabawasan yung sakit ng ulo mo. Tsaka sakto, may gamot din akong dala dito pampawala ng sakit ng ulo. Oh, ito. Sa'yo na. Salamat, ang sweet mo naman. Kahit ano para sa'yo, Miss Peanut. Peanut? Peanut, tibok mo kasi yung puso ko eh. Alis na nga ako. Makikinig na lang ako ng sermon ng mama ko. Maiwan na kita dyan ha. Bye! Papadudot, kahit na medyo masungit ang trato ko kay 30 ng gabing yon ay hindi ko talaga maitatanggi na kinilig ako. Talaga namang nagbago ang lahat nang magsimula kaming mag-text at magtawagan. Araw-araw niya akong pinapaalalahanan kung gaano ko kahalaga sa kanya. Unti-unti ay naiwan ko na yung buhay ko sa panggagancho dahil mas nakatutok na ako sa kung ano ang meron kami ni 30, Papadudot. Lumipas ang ilang buwan at sinagot ko na siya. Lalo na pagkatapos niyang manligaw sa akin araw-araw. Papadudot, parang mas gumaan yung pakiramdam ko. Kasi maliban sa pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya ay binigyan ako ni 30 ng pera para sa mga gusto kong bilhin. At ang pinakamaganda pa doon, Papadudot, ay hindi ko na kailangang manggancho para lamang magkaroon ng pera. Hindi lang pera, pati flowers, chocolates, teddy bears. Lahat ng gusto ko, ibinibigay niya. Sinabi pa nga niya sa akin na hindi ko na raw kailangang magtrabaho kasi siya na daw ang bahala sa lahat ng pangangailangan ko. Pero Papadudot, hindi naging madali lahat ng ito. Ito na ang pinakamalaking pagsuway ko kay mama. Umalis ako sa bahay at nagdesisyon na makipag-live-in kay 30 sa boarding house niya. Sobrang tutol na tutol si mama sa desisyon ko at iniyakan niya pa nga ako. Pero sa kabila ng lahat ay naisip ko na kung aalis ako ay kahit papaano ay magkaka-freedom ako at mawawala na rin ng sakit sa ulo si mama. Nung una ay payapa ang pagsasama namin ni 30, Papadudot. Kung ano kami noong nililigawan niya pa lamang ako ay ganon din kami noong magkasama na kami. Pero Papadudot, habang tumatagal, unti-unti ko na rin nakikita ang hindi ka nais-nais na mga ginagawa niya. Puso kong patay na patay sa'yo. Aubrey, seryoso ka Pumunta ba? ka mag-isa mo kasi Bakit uuwi na pinato mo ako. yung cellphone Ha? ko? Teka, akala ko ba yung Para ka pang namang umalis? tanga eh. No offense Sawang-sawa ha. na ako sa Pero ang sakit na kaka-online kasi talaga casino ng mo. ulo ko eh. Kahit yung Nakarami 200 na rin nasa kasi loob ako. ng drawer ko, Text mo na lang ako hindi ha. mo na Okay? pinalagpas. Ingat ka. Pati O yun, ito, sinugal sakto. mo. May baso ng Kailan ka tubig ba dito. matatauhan? Inumin mo na muna. Pagkasi na lang ang Para kinakain mabawasan yung sakit natin. ng ulo mo. Ang dami mong Tsaka dada. sakto, may gamot Hindi din naman akong ako dala dito nagkukulang sa pampawala ng pagbibigay ko sakit sa'yo ng ng ulo. pera. Oh, Lahat ito. naman ng kailangan mo Sa'yo na na. ibibigay ko, di ba? Salamat. Hindi na Ang punto sweet ko, mo naman. Kahit Ang ano punto para ko, sa'yo. hindi sa Miss simpleng Peanut. laro o libangan na Peanut? matatapos ang lahat Peanut, ng yan. tibok mo kasi yung puso Dadating ko ang eh. panahon na malaki na ang nakataya. Alis Ngayon, na nga ako. barya lang, oo. Makikinig na lang ako ng Pero sermon sa ng mama susunod, ko. ano? Maiwan na kita Kotse? dyan ha. Bahay? Bye. Lupa? Hindi mo na namamalayan pati yung perang pagkain mo na ipusta mo na pala.
Papadudot kahit na medyo masungit Huwag mo ang nang pansinin trato ko yung kay pagsusugal 30 ko. ng gabing yun ay Naibibigay hindi ko ko naman lahat talaga sa'yo, may ah. tatanggil Tsaka mo na ako sermonan kinilig kapag ako. wala na ako naibibigay Talaga sa'yong namang pera. nagbago ang lahat Hoy, Aubrey, nang magsimula huwag kang kami magmalinis. mag-text at Kasi magtawagan. katulad ko, alam mo na Araw-araw hindi niya ka rin akong perpekto. pinapaalalahanan kung Anong ibig mong gaano sabihin? ko kahalaga sa kanya. Wala, I'm Unti-unti sorry. ay naiwan ko na Huwag mo yung na buhay isipin yun, ko sa hindi ko sinasadya. pagkagancho dahil mas Nadala lang ako ng galit. nakatutok Hindi na ko na ako alam yung sa mga kung ano ang pinagsasabi ko, meron pasensya kami ka ni na. 30 papadudot. Babe, I'm so sorry. Lumipas ang ilang Patawarin buwan mo at ako. sinagot ko na Ang siya. sakit mo namang Lalo magsalita. na pagkatapos Ba't niyang pakiramdam ko ang init na manigaw ng sa dugo mo akin sa akin? araw-araw. Concerned na naman ako Papadudot, sa'yo ah. parang mas Babe, gumaan sorry. yung pakiramdam ko. Promise, magbabago Kasi na maliban ako. sa pagmamahal na At para nararamdaman patunayan ko sa ko yun kanya sa'yo, ay binigyan ako hindi ni na ako 30 ng mag-online pera casino. para sa Pangako. mga gusto kong bilhin. Pangako ko sa'yo yan. At ang Tsaka yung pinakamaganda pa cellphone ko na doon, binasag mo, papadudot ay hindi kung gusto ko mo, na itatapon ko kailangang pa yun. manggancho. Para hindi ko na Para ma-retrieve yung lamang details ko doon sa magkaroon online ng pera. casino. Aubrey, Hindi lang babe, pera. ikaw pati lang ang babaeng flowers, mahal ko. chocolates, Magbabago ako talaga para teddy sa'yo. bears. Patawarin mo Lahat ng lang gusto ako, ko, please. ibinibigay Please, give me another chance. Ewan ko sa'yo. Mamaya na tayo mag-usap. Magpapahangin lang ako. Aubrey, sandali lang. Aubrey! Girl, kumusta? Hello, Terry. Long time no see. Kumusta ang buhay may ka-live-in? Eto, masakit sa ulo pero kinakaya naman. Kailangan ko lang talaga ng makakausap ngayon. Ikaw pa ba? I'm just here for you, girl. Kahit matagal na tayong hindi nagkikita, alam mo namang nandito lang ako para sa'yo. May iba ako. Kumusta ang love life mo? Kailan ang kasal, ha? Ay, susme, Terry. Hindi pa nga ako nakaka-move on dun sa away namin tapos kasal na kagad yung gusto mong pag-usapan. Bakit hindi? Nakikita ko mga pictures niyo sa social media. Mukhang mahal na mahal niyo naman ang isa't isa. Sobrang sweet niyo pa nga. At girl, hindi ka na rin pabata. Sooner or later, magpapakasal ka rin naman. So bakit hindi na sa taong sobrang kilala mo na, di ba? May point ka. Pero ganito kasi yun eh. Ilang beses ko na siya nahuhuling nag-o-online casino at palala na ng palala yung pagka-addict niya sa pagsusugal. Hihintayin ko pa ba na malubog ako kasama niya ng dahil lang sa lintik na pagsusugal na yan? Girl, ang harsh mo naman. Alam mo kasi, ganito lang yan. Lahat tayo may amats naman eh. May kanya-kanyang tama lang naman. Tingnan mo, dati nanggagancho ka at pasaway ka sa nanay mo, di ba? Pero heto ka na ngayon. Nagbago ang lahat ng yun nung nakilala mo si 30. I think unfair naman kay 30, girl, if tatanggalan mo siya ng chance na magbago. Ay, kung sa bagay. Thank you at sinagot mo yung tawag ko. Nagpapasalamat ako kasi kahit hindi na tayo ganun kadalas magkita, nandiyan ka pa rin para damayan ako. Salamat ha. Ano ka ba? Wala yun. Basta ikaw. Sige na, girl, at may lakad pa ako. Bye. Babu ah! Babe! Buti bumalik ka agad. Babe, sorry talaga, hindi ko na uulitin. Promise, bigyan mo lang ako ng second chance. Hindi ko na talaga uulitin, hindi na ako mag-online casino. Please, patawarin mo na ako. Huwag ka na mag-alala, babe. Pinapatawad na kita. Talaga? Oo. Binibigyan na kita ng second chance. Basta huwag ka na magsusugal, ha? Panghako. Thank you sa second chance na to. I love you, babe. I love you too, babe. Papadudot pagkatapos ng matinding usapan namin ni 30 ay hindi ko na siya nakita pang naglalaro ng online casino. Naging mas maayos pa ang lahat at unti-unti ay bumalik sa normal ang mga araw namin. Pagkalipas ng ilang buwan ay nag-rent kami ng mas malaking apartment. Oo, may mga tampuhan paminsan-minsan. Pero sa bawat pagsubok ay natututunan naming ayusin ang mga ito. Gaya ng karamihan sa mga may relasyon. 2 taon na ang lumipas, papadudot, at sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin ay masaya pa rin kaming nakatira sa aming bagong apartment. Ako ay nanatili akong housewife habang si 30 naman ay patuloy
na nagtatrabaho bilang call center agent. Aaminin ko, Papa Dudut, sobrang nanibago ako sa buhay namin. Sanay kasi akong magpakasaya sa marangyang pamumuhay, lalo na nung nakipag-usap ako sa mga foreigner noon. Pero iniwan ko ang lahat ng yon, ang mga material na bagay at pati na rin ang pagiging mabuting anak kay Mama. Hindi ko na siya nakakausap mula noong sumama ako kay 30. Gustuhin ko mang makipag-ayos ay hindi ko magawa dahil alam kong magagalit lamang siya. Kaya't pinagpalibang ko na lang siya hanggang sa dumaan nga ang mga taon. At hindi ko na namamalayan kasabay ng mabilis na paglipas ng panahon ay nagpakasal kami ni 30. Bukas ang puso ko sa pagpapakasal kay 30, Papa Dudut. Gusto ko ng isang buo at masayang pamilya para sa magiging anak namin. Isang pangarap na matagal ko nang inaasam. Ngunit hindi ko naranasan. Hindi ko naisip na mag-prenuptial agreement noon kasi si 30 ang nag-aalaga sa amin. Wala akong sariling kita, housewife lamang ako kaya't sobrang kampante ako noon, Papa Dudut. Isang araw, Papa Dudut, akala ko ay yun na ang magiging buhay ko, ang masaya at tahimik na buhay na puno ng pagmamahal sa pamilya. Hanggang sa nagbago na ang lahat. Una, nagkaanak kami ni 30, isang batang lalaki. Grabe, Papa Dudut. Sobrang saya ko noon at naisip ko na baka eto na ang tamang pagkakataon para ipakilala ko siya kay Mama. Pero isang araw ay may dumating na mensahe sa social media ko. Ang abogado ni Mama ay nag-message sa akin. Sabi niya ay pumanaw na raw si Mama at ayon sa last will and testament niya, iniwanan ako nito ng 10 million at 2 properties. Papa Dudut, sobrang sakit ng puso ko at hindi ko man lang naayos ang mga hindi pagkakaintindihan namin bago siya pumanaw. Napag-alaman ko, Papa Dudut, na namatay si Mama sa sakit na breast cancer. Para akong tinusok sa dibdib. Hindi ko man lang siya nasamahan sa mga huling araw niya. Pero kailangan kong maging matatag, lalo na't may anak na kami ni 30. Pumunta kami sa burol ni Mama at ilang buwan pagkatapos ay ibinenta ko na mga properties na iniwan sa akin ni Mama. Kasabay ng 10 million na ipinamana niya, bumili kami ni 30 ng house and lot sa mas maginhawang lugar. Pati na rin ang condo unit at 2 pang properties. Iniisip ko noon, Papa Dudut, na tapos na ang lahat, na nagsimula na kaming magbago at natutunan na naming magpatawad at mag-move on. Akala ko ay settled na kami at ang lahat ng mga pagsubok ay nagwakas na. Pero hindi ko inaasahan, Papa Dudut, na may isang pagsubok pa pala ang darating. Isang pagsubok na magpapaluhod sa pananampalataya ko at susubok sa tibay ng puso ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tandang-tanda ko pa ang lahat, Papa Dudut. Isang gabi habang naliligo si 30 ay panay ang ring ng cellphone niya. Sinagot ko ang phone at iniisip ko na baka supervisor niya lamang sa call center. Pero laking gulat ko nang marinig ko ang isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Pinatay ko kagad ang tawag at doon ay nagsimulang gumuho ang aking mundo. At mas lalong nagdilim ang paningin ko nang tinext noong tumawag ang location niya at kung saan sila magkikita. Para akong binigyan ng matinding saksak sa puso ko, Papa Dudut. Parang magugunaw na ang mundo ko pero hindi ako pwedeng magtanim ng maling hinala. Kailangan ko munang makasigurado. Nang matapos maligo si 30 ay sinabi niya sa akin na aalis siya para bumili ng gamit para sa bata. Pero hindi ako makapaniwala sa sinabi niyang yon. May naramdaman akong hindi na tama. Kaya nung nakaalis na siya ay nakisuyo ako sa kapitbahay namin na bantayan muna ang anak namin. Pagkatapos noon ay nag-decide akong kumpirmahin ang mga suspetsa ko. Pumunta ako sa address na nabasa ko at ang sumunod na nakita ko ay isang bagay na nagpatindi ng dilim ng paningin ko.
Isang bagay na magpapaalala sa akin ng lahat ng maling desisyon ko sa buhay. Isang bagay na magpapakita sa akin ng mga lihim na tinago ni 30. At isang katotohanan na hindi ko na kayang kalimutan pa. Papa Dudut. Hi, mahal! Buti naman at nakarating ka na. Akala ko di ko na makakapunta eh. Pwede ba naman yun? Siyempre pupuntaan kita. Pero di ako pwede magtagal, mahal ha. Gusto ko lang talagang ibigay ito sa'yo eh. Oh, Bagong cellphone? Salamat, mahal! maliit na bagay lang yan. May kasama na ring SIM card yan. Naset up ko na rin yung bagong phone mo. Nag-book na ako ng hotel para sa ating dalawa. Pakis nga. Ang kakapal ng mga mukha Aubrey? ninyo! Mga walang niya! Mga hayop kayo! Babe, anong ginagawa mo rito? Ang kapal ng mukha mo para tawagin ako, babe! Gano'n mo na ako katagal niloloko, ha? Pinagkatiwalaan kita, 30! Binigay ko sa'yo yung buhay ko! At ikaw bakla ka! All this time, nasa harapan ko lang pala ang ahas na sisira sa relasyon namin! Magpaliwanag ka! Kung hindi pagsisisihan mo na nahuli ko pa kayo! Aubrey, huwag kang mag-eskandalo dito. Nakakahiya sa mga tao. Pumasok tayo sa loob ng bar. Pag-usapan natin to ng maayos. Magkaibigan lang kami, Aubrey. Please lang. Tumigil ka na. Hindi ako... Kabet! Kirida! Ano ka ba talaga ng asawa ko? Huwag mo akong ginagawang tanga, ha? O ano? Hindi ka makapagsalita? Nahihiya ka sa mga tao dito? Pero hindi ka nahiya sa akin? Gaano mo na ako katagal niloloko, ha? Terry! Hindi ko akalain na magpapakababa ka ng ganito para lang makalimos ka ng konting pagmamahal galing sa lalaking may asawa na! Sa totoo lang, hindi ko na alam kung maaawa ako o mandidiri sa'yo eh! Walang iya ka! Salot! Parusahan ka sana! Isa kang malaking sawa! Sabihin mo sa akin ng totoo, gano'ng katagal ka nang nilalawayan itong asawa ko? Sumusobra ka na. Masyado ka nang masakit magsalita. Para lang malaman mo, wala akong inaahas sa'yo, Aubrey. Kasi, naging kami na ni 30 bago pa man kayo nagkakilala. Terry, wag mo nang patulan! Tumahimik ka na! Hindi! Hindi tayo titigilan ng babaeng to hanggat hindi niya naririnig ang gusto niyang marinig. Gusto mong malaman ang buong katotohanan? Pwes, ibibigay ko na sa'yo. Walang labis, walang kulang. Nung una, oo, masaya pa ako para sa'yo nung tinutulungan kitang manloko ng mga lalaki sa dating sites. Pero hindi ko inakalang aabot sa puntong kumikita ka na ng limpak-limpak na pera mula sa mga foreigner na ginagancho mo noon. Kaya ako kinumbinsi si 30 na ligawan ka. Naaalala mo ba yung gabing iniwan kita sa bar? Doon nagsimula ang lahat. At ngayong alam mo na ang totoo, pwede bang tigilan mo na ako? Umalis ka na. Hoy bakla! Paano mo nagawa sa akin to, ha? Hindi ako nagkulang sa'yo bilang kaibigan mo, traitor ka! Kinailangan mo ba talagang sirain ang buhay ko para lang makahutot ka ng pera? Hindi ko balak noon na sirain yung buhay mo, Aubrey. Ang gusto ko lang noon ay yung maranasan ko naman yung mga tinatamasa mong pera sa mga foreigner nang dahil na rin sa tulong ko. Hindi ko akalain na iiwanan mo ang nanay mo, makikipag-live-in at magpapakasal ka dito kay 30. Pinaikot at pinaglaruan ninyo ako! Nagmukha akong bobo at tanga sa ginawa ninyo sa akin! Babe, I'm sorry! Hoy Terry, itong tatandaan mo. Kung nasikmura ng lalaking to na pagtaksilan ako, hindi malabong gawin niya rin yun sa'yo. Hindi na ako magtataka kung may ibang babae pa yan o iba pang baklang nilalawayan. At ikaw hayop na lalaki ka? Tapos na tayo! Babe, wag mo naman gawin sa akin to. Oo, nagkamali ako, pero wag mo naman sanang hayaang masira tayo ng dahil lang dito. Magagawan pa natin ang paraan to. Hindi ko na masisira ang matagal ng sira, 30! Uy na lang yan, iniwan ko ang nanay ko para lang makasama ka, hayop ka! Habang buhay kong pagsisisihan ng pagkatanga ko sa mga taong walang ibang ginawa kung hindi ang traitor rin ako ng harap-harapan! Babe,
Promise, palagpasin mo lang to. Magbabago na ako. Maniwala ka sa akin. I'm really sorry. Napakarami mong pagkakataon para hiwalayan yung baklang yan. Nagkaanak na tayo't lahat-lahat, pero hindi mo pa rin hiniwalayan yan. Magsama kayo ng baklang yan. Aubrey, sorry talaga. Sorry. Hindi ka humihingi ng tawad dahil nagsisisi ka. Humihingi ka ng tawad dahil nahuli ko kayo. Mahal, hayaan mo na nga yan. Napakinabangan na natin siya. Hindi na natin mapeperahan yan. Oh, umalis ka na nga dito, Aubrey. Narinig mo na ang gusto mong marinig, di ba? Ang dami mong pang sinasabi. Terry, saan ba ako nagkamali? Ha? Uulitin ko. Hindi ako nagkulang sa'yo bilang kaibigan mo. Wala akong ipinagdamot sa'yo. Aaminin ko, naiinggit ako sa'yo noon, Aubrey. Kasi habang nagpapakasarap ka sa perang hindi mo pinagpaguran, kinailangan ko pang maghanap ng sideline para lang magkapera. Napaka-unfair. Sa tingin mo ba sapat na sa akin yung panlilibre at pagbibigay mo sa akin ng kakarampot na pera? Hindi, Aubrey. Kinailangan ko maghanap ng paraan kung paano magkapera. Wala akong choice dahil di ako kasing ganda at talino mo. Kung tutuusin nga, dapat magpasalamat ka pa sa akin. Kasi minsan mo na natikman ang marangyang buhay nang dahil na rin sa tulong ko. Sakim ka! Gahaman ka! Ang kapal ng mukha mong bakla ka! Yung perang nakuha mo sa akin dahil sa panunulsol mo kay Thirdy? Abulin ko na yan sa'yo! Namnamin mo na kasi hindi nyo na ako maloloko! Kung sa bagay, hindi rin naman kita masisisi kung nagawa mo man ang lahat ng yon. Dahil walang foreigner na magkakamali magkagusto sa'yo at magbibigay ng pera kasi kung ano man ay kinapangit ang ugali mo, yun din ay kinapangit ang mukha mo! Hoy! Sagad na ang pasensya ko sa'yo, ha? Teka, Terry. Gets ko na nakikipagsigawan ka sa kanya. Nakikipagmataasan ka ng boses. Pero wag na wag mong sasaktan si Aubrey. Nanay pa rin siya ng anak ko. Wala ka ng pamilyang babalikan, Thirdy! Hindi ka pa ba masaya? O ngayon, hindi mo na kailangan magtago at pagtakpan ng mga kahiyupan ninyo! Magsama kayo ng bakla mo! Papadudot, siguro yun na yung pinakamasakit at pinakamatinding pagsubok na naranasan ko sa buong buhay ko. Hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano kahirap, kung gaano kasakit. Ang sakit na makita mo yung mga taong minsan mong pinagkatiwalaan. Yung mga akala mong magiging kasama mo sa hirap at ginhawa ay sila pa. Yung magtataksil sa'yo at sasaktan ka ng ganon. Yung mga tao na minsang nagsumpa na magiging tapat sa'yo. Sila pa yung magbibigay ng sugat na hindi mo alam kung paano at kailan gagaling. Nang mga panahong yun ay pakiramdam ko ay wala na akong halaga. Parang gusto ko na lamang maglaho na parang bula. Sobrang tanga ko pala. Hindi ko man lang naisip na yun na pala ang ginagawa nila sa akin. Yung pagpapanggap nila, yung mga kasinungalingan, at yung mga pagtataksil. Hindi ko akalain na ganon ang magiging ending. Minsan ay hindi ko tuloy malaman kung sino ba ako, kung may halaga pa ba ako sa mata ng ibang tao. Pero sa kabila ng lahat ng sakit ay may isang bagay na nagbigay sa akin ng lakas. Ang anak ko. Siya na lamang ang naging dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Kung bakit hindi ko hinayaan na ang sakit na ito ang magtakda ng aking kapalaran. Dati ang iniisip ko lamang ay ang sarili ko at ang mga nararamdaman ko. Pero ngayon lahat ng yon ay nagbago na. Siya na lang ang aking lakas. Siya ang aking gabay at siya ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban, Papadudot. Sino yan? Sandali lang. Aubrey, Anong ginagawa niyo dito? Umalis na nga kayo. Wala akong balak makipag-usap sa inyo.
Kasi sigurado akong wala akong magandang sasabihin sa inyong dalawa. Hindi kami pumunta dito para makipag-away sa'yo. Aubrey, parang awa mo na. Gustong gusto ko na makasama yung anak ko. Ang lakas naman ng loob nyo para makipagkita pa sa akin. Saan ba kayo humuhugot ng kapal na mukha para kausapin ako, ha? Aubrey naman, labas yung bata sa away natin. Ako pa rin ang tatay niya. Hindi mo siya pwedeng ipagkait sa akin. Huwag na huwag may dadama yung bata sa problema nating dalawa. Sa problemang ginawa mo, ano ka, sinuswerte? 30, 2 years old pa lang yung bata. Kahit saang korte pa tayo magpunta, automatic na sa akin ang custody ng bata. At saka isa pa, paglaki ng anak mo, anong ituturo mo sa kanya? Kung paano maging manloloko? Kung paano maging masamang asawa? Sa akin ang bata hanggang mag-18 siya. At sa mismong araw na yun, sasabihin ko sa bata lahat na nangyari. Wala akong dadagdag o ibabawas sa mga ikukwento ko. At nasa kanya na lang yon kung gugustuhin niya na makilala ka bilang ama niya. Hindi ko siya pipigilan, 30. Wag mo naman sanang idamay ang anak niyo sa personal na galit mo sa amin. Manahimik kang bakla ka! Hindi kita kinakausap. Aubrey, kailangan pa rin yan ng tatay. Hindi bali nang walang ama ang anak ko. Basta hindi lang siya magkaroon ng isang ama na kagaya mo. Kaya kong buhayin at ibigay ang lahat ng pangangailangan ng bata nang walang kahit anumang tulong galing sa'yo. Napakayabang mo namang babae ka. Ano ba pinagmamalaki mo? Ha? Kayang-kaya ko rin naman buhayin yung anak ko nang walang suporta mo ah. At ano ipapakain mo sa kanya? Pera na galing sa panggagancho? Huwag kang mag-alala, 30. Hindi kita pagbabawalan na kausapin ng bata. Pero hindi ako papayag na manatili ang bata sa poder mo. Ganyan na ba talaga katigas ang puso mo, Aubrey? Bakit, Terry? Nakalimutan mo na ba? Sa'yo nagsimula lahat ng kaguluhang to. Siguro nga ibang takbo ng buhay ko kung hindi kita nakilala. Panahon na para magpakatino ako. At sisimulan ko yun sa pamamagitan ng pagputol ng ugnayan ko sa inyong dalawa. Ayokong lumaki ang anak ko na tulad nyo. At mas lalong ayoko maimpluwensya ng anak ko ng mga taong katulad ninyo. Gaya ng ginawa nyo sa akin dati. Aubrey, tama na. Ibigay mo na lang sa akin yung bata para matapos na to. At anong akala mo sa anak ko? Tuta na pwedeng ipamigay ng ganun-ganun na lang? At anong balak mo, ha? Magbahay-bahayang kasama ang kabit mo? At talagang idadamay niyo pa ang anak ko sa kabaklaan ninyo? Isang beses pa na tawagin mo akong baklang kabet, makikita mo talaga ang hinahanap mo. Talaga ba, Terry? Baka nakakalimutan mo na nasa teritoryo kita. Huwag mo akong susubukan. Pwedeng-pwede kitang kasuhan ng trespassing at ipadampot sa mga pulis na parang aso kung talagang gugustuhin ko. At siya nga pala, huwag kang mag-alala, Terry. Nag-file na ako ng annulment. Gusto ko nang putulin ang ugnayan ko sa inyong dalawa. Hindi ako papayag, Aubrey. Hindi ako papayag sa gusto mo. Wala akong pipirmahan na kahit na anong papeles. So balak mo talagang makipag-live-in dyan sa baklang yan habang kasal pa rin tayo? Grabe ka, 30. Malala ka na. Wala kang magagawa. Kahit hindi ka sumali ng hearing, matutuloy at matutuloy ang annulment. Wala ka na magagawa dahil desidido na ako mawala ka sa buhay ko. Ano pa bang gusto mo, Aubrey? Gusto mo ba na magkabalikan kayo ni 30? Magpaparaya ako. Huwag mo lang ilayo sa kanya ang anak niya. Para saan pa? Para mahututan nyo na naman ako ng pera? Oy, di bali na lang. Sa'yo na yung tira-tira at pinaglumaan ko, Terry. Napakalaki kong tanga. Kung may babalik ko lang ang panahon, sana nakinig na lang ako kay mama eh. At sana hindi ko na lang sinuway lahat ng gusto niyang mangyari sa akin. Pero huli na ang lahat. At ang magagawa ko na lang ngayon, protektahan ang anak ko laban sa masasamang loob at mapagsamantalang mga tao katulad ninyo. Napakawalang kwenta mo talaga, Aubrey. Tandaan mo to ha, hindi pa tayo tapos. Kukuha ako ng abogado. Ipaglalaban ko yung karapatan ko sa anak ko. Makinig ka sa akin, babae ka. Pag nakuha ko yung bata, ilalayo ko siya sa'yo. Hindi mo na siya makikita kahit kailan. Pangako ko yan. Talaga, 30? Gagamitin mo pa ang bata para sadya akong pahirapan? Yan talaga yung problema sa'yo eh. Hindi ka nakikinig sa mga sinasabi ko. Kailangan ng bata ng tatay, kailangan niya ng father figure. Paano mo mapapalaki ng maayos yung bata na hindi niya kasama yung tatay niya? Sabi mo nga sa akin, kaya mas mabuti na sa amin ni Terry sasama yung bata. Kasi alam ko naman na di mo kakayaning mag-alaga. Yan! Yan ang totoong ikaw, 30! Lumalabas na ang tunay mong kulay. Dapat pala, sa simula pa lang, pinakita mo na sa akin kung gaano kaitim yung budhi mo para hindi na sayang ang oras ko. Kung may hindi ako pinagsisisihan sa nangyari sa atin, yun na yung anak ko.
Pero tama yan, kumuha ka ng abogado mo. Yung abogado ko na rin ang kakausap sa inyo dahil sawang-sawa na ako sa mga pagmumukha ninyo. At ito ang tatandaan mo, 30 ha? Hindi ako makakapayag na bigyan mo ng trauma ang anak ko sa gagawin mong yan. Korte na ang bahala magdesisyon at sigurado ako mas malakas ang laban ko kaysa sa inyo. Ganun. Di sige, tingnan na lang natin. At kung ako sa'yo, Terry, mag-isip-isip ka na. 2 tao lang ang makakapagpabagsak sa'yo. Ang sarili mo at ang lalaking yan. Tapos na ang usapang to. Makakalis na kayo. Umalis na kayo bago tuluyan pang magdilim ang paningin ko. Nasabi ko na lahat ang kailangan nyo marinig. Magkita-kita na lang tayo sa korte. Papadudot na tuloy po ang annulment ko kay 30 at ako ang napili ng korte bilang pangunahing tagapangalaga ng anak ko. Dahil wala kaming prenup agreement ay kalahati ng mga ari-arian namin ang napunta sa kanya kahit na karamihan ay mula sa mana ng mama ko. Kahit masakit ay natutunan ko na ang lahat ng ito ay bunga ng mga maling desisyon ko noong nakaraan. Nagpasya ako na mag-focus sa anak ko at sa aming bagong buhay. Lumipat kami sa probinsya at bumili ng maliit na bahay malapit sa eskwelahan ng anak ko. At kahit na hindi madali ang transition ay kinaya ko yon. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako bilang online English teacher at 12 years old na ang anak ko. Napakabait niyang bata, kabaliktaran ko noong kabataan ko. Nagtanong siya tungkol sa ama niya at habang gusto ko sanang makipag-ugnayan kay 30, ang huling pag-uusap namin ay noong naghatian kami ng ari-arian. Isang araw na lamang ko na lamang sa social media na si 30 at si Terry ay nasangkot sa iligal na gawain at nakulong. Nag-alala ako kung paano ko ito ipapaliwanag sa anak ko pero alam kong darating ang tamang panahon at magiging handa siya kapag mas malawak na ang kanyang pag-iisip. Bilang isang single mom, nagsusumikap ako para sa anak ko, Papa Dudut. Ngayon po ay nagdesisyon akong magbalik eskwela at 3rd year college na ako sa kursong Mass Communication. Sa tuwing ako ay nag-review ay nandyan ang aming helper upang tumulong sa mga gawaing bahay at pangangalaga ng anak ko. Pinipilit kong makapagbigay ng magandang buhay sa anak ko at magpatuloy sa pag-abot ng aking mga pangarap. Napagtanto ko po, Papa Dudut, na hindi kailangang manloko o magtaksil para magtagumpay. Mas mahalaga ang magpasalamat at makontento sa kung ano ang meron tayo. Kung hindi tayo marunong makontento, ang negatibong emosyon ng siyang patuloy na hahadlang sa atin. Natutunan ko rin kung gaano kahalaga ang pagiging maingat at mapili sa mga tao sa paligid natin dahil malaki ang epekto nila sa ating mga desisyon sa buhay. Sana po ang kwento kong ito ay magsilbing inspirasyon sa ating mga kabarangay. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pansin sa aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aubrey. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang panahon ngayon ay ang tinaguriang digital age. Sa bawat pag-click, ang ating mga pangarap at hangarin ay tila mas madali nang abutin. Ikaw, kabarangay, may karanasan ka na ba sa online world na hinding-hindi mo makakalimutan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, Papa Dudut, at sa ating mga kabarangay. Ako po si Aubrey, 40 years old na ako ngayon. Pero habang sinusulat ko ito ay para bang kahapon lang ang mga nangyari. Kahit matagal na pala. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ko noong 2009. Nung nagsimula talagang sumabog ang social media at internet.
Habang nakikita ko kung gaano na ka-advance ang teknolohiya ngayon, naalala ko pa noong mga panahong kailangan pa naming pumunta sa internet shop para lamang makapag-online. At sobrang saya ko na merong wifi at front camera ang cellphone ko. Ngayon ay parang imposible na yata ang walang touch screen sa cellphone, hindi ba? Sobrang bilis ng pagbabago po ng panahon. Lumaki ako sa isang pamilyang may kaya, Papa Dudut. Lahat ng gusto ko ay ibinibigay sa akin ng mga magulang ko at dahil ako lang ang anak. Parang ako lang yung may special treatment. Salamat na rin sa negosyo nila. Pero tulad ng kasabihan, ang buhay ay parang gulong. Hindi laging nasa itaas. Naghiwalay po ang mga magulang ko at sobrang sakit noon para sa akin. Mas lalo pang naging mahirap noong pagkatapos ng 3 buwan ay napilitan kaming isara ang family business naming restaurant dahil si mama ay na-depress. Nung iniwan siya ni daddy para sumama sa ibang babae. Dahil dito ay naapektuhan po ang buong buhay namin. Ng mga panahong yon ay hindi ko pa naiisip kung gaano kabigat ang pinagdadaanan ni mama. Hindi lang sa pera kundi pati na rin sa emosyon. Ang tanging naiisip ko na lamang noon ay galit. Galit sa paghihiwalay ng mga magulang ko pero mas galit ako kay daddy na nawala na lang na parang bula, Papa Dudut. Pero si mama hindi siya sumuko. Itinaguyod niya akong mag-isa. Nagrenta kami ng maliit na bahay kasi naibenta na lahat ng ari-arian namin, Papa Dudut. At hinati nila ni daddy ang pera bago tuluyang nawala si daddy at sumama sa babae niya. Ginamit ni mama ang pera na yon para makapagsimula kami ng panibago. Ginawa po ni mama ang lahat para mabuhay kami. Pero ako ay hindi ko nakita ang hirap at sakripisyo niya. Hindi ko po nasundan ang tapang at lakas niya, Papa Dudut. Nung naghiwalay ang mga magulang ko ay para akong nawalan ng direksyon. Parang ang pakiramdam ko ay sinusundan ako ng madilim na ulap at wala na akong patutunguhan. Nag-drop out ako sa university at second year college lang ang natapos ko. Ang naging escape ko na lamang po ay ang pumunta sa internet cafe o di kaya ay makipag-inuman kasama ang best friend ko na si Terry. Pareho kaming drop out at pareho din kami ng university na pinanggalingan. Papa Dudut, nakita ni mama kung paano ko unti-unting sinayang ang buhay ko. Habang sinusulat ko po ito, Papa Dudut, ay ramdam ko pa rin ang pag-aalala at pagmamahal ni mama sa akin. Pero sa mga panahong yon, puro galit at sama ng loob ang nararamdaman ko. Hindi ko nakikita ang mga sakripisyo at pagmamahal ni mama. Dahil ang tanging iniisip ko lang po ay ang sarili ko at ang mga sugat sa puso ko ng mga panahong yon, Papa Dudut.